Ayan, bagong luto at mainit-init pa. Isa na namang masarap na merienda na napakabilis lang at napakadaling lutuin ito. At syempre, hindi lang basta madaling lutuin. Masarap na magugustuhan rin ng mga bagets. Pwedeng-pwede nyong idagdag sa inyong mga pinagkakakitaan. Meron ako ritong 2 cups ng kinayod na buko. Lalagyan ko to ng 3/4 cup ng tubig. Pwede rin naman yung sabaw ng buko, 1/4 cup ng powdered milk, 3/4 cup ng condensed milk. Adjust nyo na lang. Depende po sa sweetness na gusto nyo. Maglagay rin tayo ng 1 kurot na asin, pampabalance ng lasa para hindi masyadong nakakaumay yung katamisan. Halu-haluin lang natin yan, papakuluin lang natin at habang inaantay natin kumulo, i-prepare na natin itong ating pampalapot. 4 to 5 tablespoon ng cornstarch, i-dissolve natin sa 3/4 cup ng tubig. Dahan-dahan nating ibuhos habang continuous po nating hinahalo para mas maging maganda yung pagkakalapot at hindi buo-buo itong ating niluto. Pag saktong-sakto na yung lapot ay ita-transfer lang natin to sa isang malinis na lagayan. Papalamigin muna natin bago natin ito bilutin. At habang nagaantay tayong lumamig ay i-ready na natin yung ating wrapper. Himay-himayin na natin yan. Kita nyo yan, dapat po ay ganitong pagkakalapot yung ating ma-achieve para dito sa ating buko filling. Siyempre, alam ko naman na lahat magagaling na sa pagbabalot dahil mahilig tayo sa lumpia, turon, hilig talaga nating mga Pinoy yan. Kaya expert na expert tayo dyan. So, sa paglalagay naman po ng filling ay konti lang po yung inyong nilalagay. 2 tablespoon lamang po yung aking nilagay para po hindi ito pumutok pag pinirito natin. Pwedeng-pwede nyo rin pong idoble yung ating wrapper na gagamitin para makasigurado talaga kayo na hindi puputok. Pwede rin po natin tong ilagay sa freezer ng 2 oras para makasigurado talaga tayo na mas magiging maganda yung ating pagkakapirito kasi titigas po yung ating buko filling kaya mas mabilis siyang pirituhin. So ito po ay hindi naman kailangan ng mahabang oras ng pagpipirito dahil luto na po yung filling na ginamit natin. Bahala na rin kayong magdesisyon kung gusto nyo ba ay medyo tostado or kung paano yung gusto nyo dito sa inyong turon. Pag okay na, alisin lang natin yan, patuluin natin yung mantika at ito nga nakagawa ako ng 20 piraso gamit ang 2 cups ng buko. Yung iba po nito ay dinoble ko yung pambalot, yung iba naman po ay single lang yung aking ginamit. Tingin pa nga lang ay talagang matatakam ka na, napaka-simple at napakadali lang lutuin at syempre ang pinaka-importante sa lahat ay magugustuhan ng mga kakain. Kung nagustuhan mo itong ating recipe today, pakilagay po sa comment, I love buko turon, lugar kung saan ka nanonood ngayon. Maraming salamat po sa panonood, wag mo rin kalimutang i-like and follow ang page, i-share mo na rin ang video. Bye-bye!